Tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Patay ang isang pulis matapos makipagbarilan sa isang hinihinalang hard killer sa Baseco Compound sa Maynila. Kritikal naman ang lagay ng suspect. Darito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Dead on arrival dito sa Manila Doctors Hospital si PO1 Edsel ayon ng MPD Station 5. Nagtamo siya ng 10 tama ng bala ng 45 sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos makipagbarilan sa isang umunong hard killer sa may Baseco Compound sa Port Area, Maynila bago mag-alas 8 kagabi. Ang suspect na kinilala ng mga pulis na si Alex Razul Alang napuruhan din sa palit-putukan. Ay, suspect po, ano yata yun, talagang nagpapabalita na killer. Parang hard killer. Si Alang daw ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa tama ng bala sa tiyan. Patuloy pa siyang inoobserbahan sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Sa inisyal na investigasyon, nagpapatrolya umano sa compound ng Bosque ang pulis nang makaharap ang suspect. Dito na naganap ang barilan. Ang ating pulis ay nagpapatrolya sa lugar na yon. Nagkakandag sila ng anti-criminality. Hindi. Meron silang nasita na isang tao. Ngayon, doon ay pinutukan itong si PO1 Edsel Ayon. 7 basyo ang na-recover ng pulisya. Patuloy pang naghahanap ng dagdag na testigo ang pulisya. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Maria Bulaklak Ausente reporting. Patuloy na pinaghanap ang 4 na suspect sa panloob naman sa isang laundry shop sa Santa Cruz, Maynila at pagpatay sa padre de pamilyang Chinoy. Inaalam naman ng mga otoridad kung may kinalaman sa krimen ang dating driver na mga biktima. Darito ang report ni Emil Sumangil. Pinaghahanap pa rin ng Manila Police District ang 4 na suspect na nanloob at ang hold up sa isang laundry shop sa Santa Cruz, Maynila. Pinagsasaksak nila ang 33 anyos na Filipino-Chinese na may-ari ng shop na si Kelvin Chiwa na idineklarang dead on arrival sa ospital. Patuloy namang inoobserbahan sa ospital ang kanyang 32 anyos na may bahay na si Charlene, pati na ang isa pang kasambahay ng pamilya na si Maricel Librando na kapwa nagtamo rin ng multiple stab wounds. Sa pahayag na nakuha ng Manila Police District Homicide Division mula sa iba pang kasambahay na una ng nakaharap ng mga suspect, nagpakilala raw ang mga suspect na maintenance technician ng mga washing machine. Nung bubuhayin na po ng kasama ko yung ilaw, bigla na lang po nila kami tinutukan ng patalim sa tagiliran tsaka po sa leeg. Tapos sabi po nila, huwag kami mag-iingi kasi papuputukan din daw po nila kami ng baril. Sabi po, huwag daw po kami na papalag. Makisama na lang daw po kami para hindi daw po kami mamatay. Ginapos sila, binusalan at ikinulong daw sa banyo pagkatapos ay saka umakyat ang grupo sa silid tulugan ng kanilang amo. Tinutukan po kami ng kutsilyo. Tapos tinali po kami. Okay. Tapos sa amo naman po namin, nalaban po kasi siya eh. Kaya po pinagsasaksak po siya. Bit-bit ang mga alahas at pera, tumakas sa mga suspect sakay ng kulay puting Toyota Corolla na pag-aari rin ng mga biktima. Tinangay din nila ang 4 na taong gulang na anak ng mag-asawang biktima. Parang lang ginawa nilang shield para kung habulin sila. Mag-alas 8 na ng umaga ng matagpo ang abandonado ang bata, gayon din ang sasakyan ng pamilya sa kanto ng Tomas Mapua at Alvarez. Nakita ko namin siya iyak na iyak. Lakad-lakad. Parang may mga bahid ng dugo. Tinatanong namin sa kanya kung saan siya nakatira. Sinabi ng bata, bullseye. Natagpuan din sa tabing bangketa kung saan na-recover ang sasakyan ang isang kutsilyo. Natagpuan pa rin naka-standby ang mga suspect ilang metro layo mula sa crime scene. Dito mismo nakakita ang mga tricycle driver, mga bandang bago mag-alas 8, saka nakita doon pumasok po sa Bullseye Laundry. Dahil mabilis na napatakbo ang DLPG ng sasakyan ng pamilya, iniimbestigahan ng pulisya kung may kinalaman sa krimen ang nakaaway at nasibak na family driver ng pamilya Chiwa. Hindi basta-basta mapapaando yung sasakyan niyan, pero nailabas niya na naitakas niya. Ibig sabihin, Para sa unang balita, Emil Sumangil reporting.
Ang patuloy na investigasyon sa nangyaring krimen na yan, bubusisiin natin sa Talakayan Igan mamaya at makakasama po natin si Police Superintendent Jamar Modiquillo at ganoon din po si Teresita Angsi. Bari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang po sa inyong sa aming pong Facebook na inyong opinion. Ito po, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan po ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Sa ibang balita, mga narecover na vintage bombs sa Binondo sa Maynila nasa pangangalaga na ng Manila Police District. Nakatakda naman itong dalhin sa Camp Crame o kaya sa NCRPO para sa proper disposal. Narito ang report ni Mariz Umali. 22 155 projectile vintage bombs ang dinala dito sa Explosive Ordnance Unit ng Manila Police District matapos makuha sa ginigibang divider na isang 3-story warehouse sa Habanero Street sa Binondo, Maynila. Nangangalawang ng mga ito dahil panahon pa raw ng hapon ang gamitin ng mga ito. Tumawag yung Station 11, yung desk officer nila. Nireport nga na mayroong mga vintage bomb. Nakalagay na maayos sa ilalim ng hagdan. Dati may cover daw yon tabi ng elevator. Ayon sa Explosive Ordnance Division ng MPD, kumbaga sa bala, basyo na lang daw ang mga ito. Wala na siyang mga fuse assembly, wala nang explosive charge. As in, kaha na lang siya. Pero delikado pa rin daw kung di agad may bibigay sa mga eksperto. Sa kabutihang palad, wala namang napahamak sa panahong itinago ito sa warehouse. Kayang sirain ng isang bahay niyan, mga bungalow type, mga siguro yung mga 50 square meter. Paniwala ng pulisya ay tinago ito ng may-ari para ipabakal. Pero paalala ng mga eksperto, hindi na dapat mangahas sa mga tao na gawin ito kahit pabasyon na lang ng bombang makuha. Kamakailan lang 4 ang nasawi dahil sa pagsabog ng isang 81mm mortar sa Taguig matapos itong ipa-welding ng mga pulis na nakapulot ng mga ito sa isang junk shop. Damay pati ang mga sibilyang naroon sa lugar. Naging palaisipan kung bakit hindi agad itinakbo sa Explosive Ordnance Unit ang bombang nakuha kahit pa may nalalaman naman sa bomba ang mga staff na nakapulot nito. Kaya paulit-ulit na paalala ng mga otoridad. Lahat ng mamamayan natin, makakita sila ng ibang klaseng tinatawag na vintage bomb, itawag nila sa nearest police station. And then yung police station nang bahalang tumawag sa concerned unit tulad sa bomb squad or EOD para mabigyan ng safety, paghuha, pagdadala at hindi na makapinsala ng property at buhay ng tao. Nakatakdang i-turn over ng MPD ang naturang mga vintage bombs sa EOD ng Camp Crame o NCRPO ngayong linggo para sa